Um, Magandang araw po sa inyo. Kinagagalak po naming makilala kayo. Ako po pala si Chris at ang aking mga kagrupo na sina Gian, Francis at si Menor. Bago po tayo magsimula, nais po naming malaman kung ano pong pangalan ninyo at ano pong gusto niyong itawag namin sa inyo. Ang pangalan ko ay Amsterdal Dumanais. So, pwede niyo akong tawaging Ams na lang. Okay. Hindi kayo. Bali, gusto ko pong malaman kung ano pong kwento nyo at kung paano ninyo nakilala ang sarili mo po sa LGBTQ community. Um, Siguro kasi I live in a family where we're accepted. Parang when I was grade 2, parang dun ko nalaman na parang hindi ako normal. I mean, hindi naman siya abnormal, pero to think na parang hindi kami same ng mga friends ko, ng mga lalaki na nagkakagusto sila sa babae, ganun. Parang siguro dun ko nalaman na part ako ng LGBTQIA+. Pero not sure kung before, not sure kasi since bata pa ako. So, sobrang early stage ko pa lang siya nalaman. So, yun, tanggap naman so far. Ganun. Sige po. Bali, ito pong layunin namin na interview na ito ay upang mas maunawaan po ang mga karanasan ng LGBTQ community sa ating bansa. At ang inyong kwento po ay mahalaga at makakatulong po ito sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagtanggap sa LGBTQ community. Bali, may mga katanungan po kami, sir. Iilan lang naman po to. Proceed na lang po tayo sa unang question. Go. Gian. Have you felt that your contribution were undervalued because of your gender? To be honest, no. Because I think it really depends on your value proposition. It differentiates between like it really differences your perspective about your value, because I think I was not undervalued based on my gender, mainly because I think I'm doing my best at all times. So that's the thing. And second is that when I do things, I usually focus more on the success of it, regardless of what I'm doing. Like kung normal na bagay lang ba yung ginagawa ko or medyo malaking bagay yung gagawin. So feel ko naman I was not undervalued based on my gender. So yun lang. Second question po. Rinig po ako, dinig. Mm-mm. Pasensya na po sa boses. So, ang tanong ko po is, how do you handle situations where you face gender-based unfairness po? Well, um, unfairness. So it based on my generation, I'm not really old enough to say that I was able to experience this kinds of unfairness. Because way back when I was in college, so I didn't experience this kinds of things because they believe that those who are part of the LGBT, may ginagawa kasing bahay, those who are part of the LGBTQIA plus are those who excel in everything. So because our university is an LGBTQIA plus friendly, so they believe that our talents can generate the success of one's activity. So I think that's the positive thing. So I haven't really experienced, but if I do, what I will do is I will just explain to them that gender, your gender cannot define who you are and how you are being treated in an organization or in your workplace or in school. Kasi it sounds lame, and it's really shameful for us to base your fairness due to your gender identity. So I haven't really experienced this, but if I'll ever be, that's how I will deal with it. Okay po, thank you.
Welcome. Okay, good morning po, sir. Okay po ba yung mic ko? Third question po is, how do you deal with sexual harassment or inappropriate behavior related to gender? Um, yeah, I experienced this a lot, especially when I'm in the streets. Like Filipino culture tends to be more leaning towards bullying. Like gays, we always experience this. Like where when we are walking in the streets and then we pass by someone who are drinking or like a group of friends who's drinking, and then I'm with my trans friends. I have my trans sisters, so they are always being like called out, like hey, bading, bading, mga bakla, something like that. And I think it's also a way for us to to always call them out. It's really important. That's how we deal with it. We don't want to fight them, but we usually try to talk to them nicely. Na parang bakit kailangan yung gawin? Ano yung nakukuha nyo? Napifeed ba yung ego nyo? So, ganun siya. So, parang mas better na lang na um, you don't fight with them, but kill them with kindness, ika nga, 'di ba? So parang kapag pinakitaan mo ng mabuti ang isang tao na nagiging masama sa iyo, yung konsensya na yung lalaban for you. So that's how we deal with it. Like it's sexual harassment. Kahit sabihin mo mga bading lang yan, mga itsurang babae, tas i-call out mo sila ng ganun-ganun lang. Ba, sino ka? Parang who are you? Parang sino ka para mambastos ng ganun-ganun lang. So ganun lang siya i-deal. Kasi ano na tinitreat na unfairly ang LGBTQIA+. Kung if you guys will ever experience, di ko alam kung sinong part dito ng LGBTQIA+. It's a really different spectrum of life. You don't get to do things normally. To be honest, yun yung pinakang point kapag nasa mundo ka ng mga bading tomboy. Hindi normal yung pang-araw-araw yung buhay. May gawin ka lang na bagay sabihin kasi ang lambot mo, ba't kasi hindi ka naging lalaki? Like hindi madali lang sa kanilang sabihin yun, pero at the same time hindi nila alam na mahirap yun para sa amin kasi hindi naman namin pinili kung ano yung pinuntahan namin. Tapos minsan sasabihin ka pa na magpakalalaki ka na lang o kaya maganto ka. Ang dali kasing sabihin sa inyo. Like kung ibabalik ko sa inyo yung sinasabi niyo sa akin na straight kang babae, straight kang lalaki, hindi ka magbakla. 'Di ba? It sounds impossible kasi straight ka. So parang yun lang yung parang pinakang point na parang kapag nababastos ka, wala ka na kasing lusot dun. I mean, ugali nila yun. It sounds stupid pero wala kang magagawa kung paano sila mag-act. Hindi mo sila pwedeng diktahan. So ang kailangan mo nilang gawin, maging kind ka. Kind enough to tell them na parang hindi maganda yung ginagawa nila for you. So parang ganun lang. Sabi ko nasabi. Okay, thank you po. Thank you so much po. Welcome. Bali, may last question pa, sir. Ano po, how do you handle comments or jokes based on gender stereotypes? Ayun, yung mga gender stereotypes. Lagi naman yan eh. Alam mo ngayon kasi, ang mga bading, mga tomboy, mga trans, lahat na ng mga gender na nasa LGBTQIA+. Ano na lang, parang, kasi ngayon wala na masyadong joke about that. Hindi na din masyadong kinukutsa, which is really fun kasi kahit saan, di na siya kinukutsa kasi alam naman natin na mas malakas pa mga sa mga bakla. So parang, if ever na kutsain mo kami, ay girl, parang bitch top, parang ganun. Baka hindi mo kayanin pag binalikan ka namin sis. Kumbaga, parang ngayon kasi hindi na siya uso. Before siguro na ang daling lokohin ng mga bakla na parang bakla, 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 bakla. Ngayon, tatawanan ka na lang ng mga bading pag sinabihin mo sila ng bading ka, bading ka. Ano naman? Wala sila sabihin ka, babae ka, lalaki ka, lalaki. Parang gano'n na lang yung tunog sa amin nun. Hindi na siya gano'n na parang bawa. Katulad nun, for example, pupunta ka ng mga places na sobrang masculine, tas bading ka. Like, for example, gym, na parang, oh, baka hindi mo yun kaya, ganyan-ganyan. Di ba parang, ano ba, tao pa din naman ako, 'di ba? Parang kaya 'yan, ganyan, parang gano'n. Yun lang kasi naggi-gym kasi ako eh. So usually kapag nagbubuhat ako ng medyo mataas sa weight na binubuhat ko lagi, parang sinasabihin ako ng instructor na baka hindi ko daw kayanin kasi lambot-lambot mo, gano'n.
Sabi ko, hello, kaya ko yan, no? Di, parang ganun lang. Ganun ko lang siya dinidil. Pero yung when it comes to joking about gender, hindi na siya uso kasi ngayon, guys. Parang, ako hindi ko na siguro kasi matanda na ako. Hindi na ako bata. So parang siguro dun sa mga bata na nakikita ko, nakakatawa kasi kahit sa social media, tinatawanan na lang nila na parang, ano yun, bawa sinasabihan sila sa mga comment section, yung mga nakshiko, parang, ay, ano yun, ang ganda mo kaso bading, ganyan, kaso may lawet, ganun. Tapos, nire-reply nila ng mga picture. Like, parang, sabi, ikaw nga, straight ka, tinamumukha mo. Di ba parang nakakatawa? Parang, lumalaban sila, sis. Ngayon, ang mga bading, palaban na yung mga yan. Hindi mo na sila pwedeng basta-bastahin. Parang, maaasar mo sila sa isang asaran. Ako girl, kahit magdamagan kayong asaran, I know for sure na hindi sila agad-agad mapipikon. Kung gender mo lang sila atakihin, parang joke na lang siya. Parang nagiging joke na lang siya. Nakakatawa lang. Pero feeling ko naman wala na nag-a-attempt. So far, baka lang. So yun lang, sa perspective ko lang. Yun lang. Ay, yun lang naman po, sir. Bali, maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Thank you Ay, po. hindi. Okay lang. Kahapon pa nga ako chat ni Zia. Sige. Thank Thank you you po. po. Sige po. Thank you Thank po talaga. Thank you po. Bye. Bye. Yan si Mama. Gian,